Bali, good morning po. Ako nga po pala ulit si Robin Sibera ng Art of Field Realty 2. So meron naman po tayong property dito na pinabibidyohan po sa atin para ibenta po ni seller. Ito pong property nito ay kakasukat po ito ng nasa 7.7 hectares po. Bali, tumuhog po tayo ng provincial road. So bali dito po yung provincial road going to Macalelon. So ngayon pa lang po ay bagong ganito pa lang po, hindi pa siya na sisimintuhan. So dito po tayo mag-start mula doon sa may kawayan na yan, dyan sa area po ng kawayan na yan. Andyan na po yung pinakang boundary niya, no? Hindi naman po ito siya slope na malalim, gawa ng tumaas lang po ito, gawa ng ang bundok po natin ay medyo pinaplat. So tinabon po din sa may part na ito, pero pantay pa naman po. Kung nyo mapapansin, napakababa po ng area na yan. So dito po sa pinipista natin, meron tayong overlooking spot. Ano po, kung nyo mapapansin, ay napakaganda po ng spot dito dahil meron tayong overlooking. Yan. Yan. Bali dito po, then doon sa may start ng isang kahoy na mataas na yun, sa unahan po na andun din po yung pinakang boundaryhan niya, no, ng 7.7 hectares. So ito po ay pinabibinta lang sa atin ni seller, gawa ng kagandahan naman po at napakalapit lang po sa bayan ng Lopez. Bali nasa 3 kilometers lang po tayo away from town proper po ng bayan ng Lopez. Ano po, pinakang Jollibee, yung pong tagpuan lagi dito ng mga napunta po ng mga bayan na natingin ng ating property. So kagandahan po nito, meron pa tayong mapapansin dito sa tabi po talaga ng provincial road. So bali tumuhog po tayo ng provincial road. Kung yung mapapansin po, dito na po yung pinakang diversion po going to Katanawan. Yan, napakaganda po nitong property na to. Pinipili po ito sa mga developer. So yung mga developer po ay napakaganda dito sa area na to. Pagtayuan ng kung ano man business na pwede natin pong ilagay dito. So ito pong area na to ay napakaganda po nito. Napakataas po nito at meron tayong overlooking spot. Tanaw po natin ang karagatan doon sa kabila na area na yun. Kung nyo mapapansin po, tanaw dito ang Hundagwa Lopez po. Yan. So bali titingnan lang po natin dito yung pinakang left and right po niya, nasasakupan po ng property. Bali ito po ay lumalamang po siya dito sa may area na to. Ang pinakang ating property dito siya lumamang. So dito po sa may area ng left na ito, so dala pa rin po natin yan dito sa area na to. Yan, bali papakita ko na po sa inyo. Kagandahan po nito, meron pa tayong mga produkto ng nyug na makukuha. Then meron pa tayong mga fruit bearing tree. So bali nag-slope lang po siya sa may area na yan. Ang kung nyo mapapansin po, nagbaba siya ng konti, pero hindi naman po siya kataasan. So napakaganda po nito. Yan. Ito po ay nagkakahalaga lang ng 7M po, 7.7 7M. Ang kagandahan nito ay ito po ay TCT title. So buhay na buhay po si owner. Siya na po mismo yung nasa title po nakapangalan. Ang inyo papansin po, may ilan pang puno ng nyug, then anahaw, may mga kawayan. So dito po ay ongoing naman na po itong ginagawa. Dahil dun po sa baba nito, start na po dyan ng sinisiminto yung ating pong karsada na provincial road. So dito naman po sa area na to, inyo mapapansin, medyo nag-upland po siya ng konti. Then may ilan pa pong mga puno ng nyug. Yan yung pong pinakang reality niya. So dito po ay nag-slope ng konti. Yan. Pali dito na po ako dumaan sa pinakang provincial road po. Yung kuya may mga bakanting sukal na yun, dala pa. Yung pong may part na mabakanting may sukal na po na yun. Bali sako pa po ng ating 7.7. So dito po ang reality nito. So parang nag-slope lang po siya ng konti. Nag-slope. Then meron pa rin po ditong ginawa na barangay road po. Dito rin po dumaan ito. Ito rin naman po ay labas din po ng kabilaan na yan, ng kalsada na yan po. Yan po. Ito po yung barangay road din. Bali pag ito po ay ginawa na provincial road, so dito naman po ay pagpasok dito ay barangay road po. Ito po ay napag-clearingan na, pero meron pa po mga ilang puno po ng mga aniyog pa na makikita tayo sa area na to. So dito sa may pa-upland na po na ito, yan po ay nasasakupan pa ng ating property. So kagandahan po dito ay napakalakas po ng cellphone signal. Ako po ay smart, so may signal po tayo ng smart. Dito po ay malakas din ang cellphone signal ng Globe. So ito pong dinadaanan ko ito, papaliwanag ko po sa inyo. Ito po ay barangay road. Yun po dating binutas na bago po simulan ng ating provincial road. So ito po ay dati ng barangay road po. Papunta naman po ito ng barangay hall ng San Pedro. Yan, dito naman po yung reality na natin. So may plat na area. Kagandahan naman po nito ay hindi naman po talaga totally slope na slope po yung pinakang property niya. So dito na po ako, pumunta na po ako dito sa pinakang baba. Yan, pinakita ko na po sa inyo yung pinakang
status ng pagkalupa niya. So napakaganda po sa akin napapansin dito sa area na to. Ito po ay flat land. Then yung po may mga tanim na ilang puno ng nyug na yun, nasasakupan pa po ng ating property ng 7.7 hectares. And then meron pa po tayo nababakante dito na parang gubat po na walang tanim, pero hindi naman po siya totally bangin. Pero pag nasa taas po tayo ng karsada, ating pong napapansin parang napakalalim po ng area ng pagkalupa niya. Pero pag nandito na po tayo sa baba, sa pinakang baba po, yan, pinasisilip po na po sa inyo. Dito na po ako mismo dumaan sa dating barangay road. Then kung kakayanin ko po pasukin yung pinakang loob, ay pupuntahan ko po. Bali, ang kagandahan po nitong property na to, tayo tumuhog po ng provincial road po going to Macalelon, Quezon. So ang kagandahan, malapit tayo sa school ng elementary, high school, college. Nandito na po sa ating property, malapit. Yan, dito na po yun. Kagandahan po nito, ang tingin po natin doon sa pinakang pag nasa taas tayo, ay mataas po ang pagkalupa niya. So dito po, pinuntahan ko na ngayon, papakita ko sa inyo, napakaganda po, hindi po siya bangin. Hindi rin po siya upland na mataas, then slopey lang po tayo ng konti. Yan, inyo mapansin po, may anahaw na yan, slope lang po tayo. Bali, pinasok ko na po itong pinakang gitna po ng 7.7 na property para maipakita ko po sa inyo yung pinakang status po ng pagkalupa niya. Then yan po yung pinakang karsada. Yan po mapapansin natin, taas na yan. Yan po ay medyo nag-upland lang na konti gawa nung binuldoser po siya. Tumaas lang po yung bangbang ng lupa niya, kaya akala natin ay mataas yung area niya. Dito po sa area ito, meron din po tayo ditong bukal na. Yan, kung mapapansin po nyo sa may area na yan, meron po tayo mga asapa sa area na yan. May bukal daw po dito. So bali ito po ay nung kiniliring lang, hindi na po siya na linis hanggang ngayon, dahil kaya po ito hindi na tinaniman, na pagplanuhan na po ng mga anak ng seller, saka yung kamag-anak po ng cashier dito sa lupa, ibinta na. Ito na po yung akala natin kanina ay rolling at bangin. So napakaganda po, flat po itong baba. Then pupunta naman po ako doon sa karsada para maipakita po sa inyo yung pinakang, ito po yung pinakang baba. Pupunta naman po ako sa taas para mapakita ko naman po sa inyo yung pinakang overlooking spot. Ano po, yan, hindi na po siya bangin ha. Yan pong style ng masukal na yan, anhayan lang po siya, hindi po siya talaga rolling na mataas. So kung ating pong ipapalinis to, makikita po natin ang kagandahan ng lupa, kagandahan ng property. Ay pwede po ito sa mga developer po dyan na naghahanap po ng mga pabahay. So dito po ay pwede po natin itong gawing subdivision. Pwede po natin itong i-plot ang area ng pagkalupa dito. Yan, dinadaanan ko po dito ay hindi naman po talaga upland na mataas. So bali anhayan lang naman ito, mga kaparm. Yan, kung nyo papansin po, meron din tayo dito mga karatig na bahayan sa area ng malapit sa ating property. Yan, doon na po ako pupunta ulit sa dating sa provincial road para mabidyohan ko naman po sa inyo way naman po papunta ng bayan ng Lopez. Ano po, dito po yung aking bagong YouTube channel na, kasi yung pong isang ating YouTube channel na Art of Field Realty, so siya po ay nahak na. Kaya ito pong atin ngayon na ito ay Art of Field Realty 2. So sa mga hindi pa po nakasubscribe na buyer dyan, pwede na po kayong mag-subscribe dito sa bago nating YouTube channel. Sa mga buyer naman po na mag-i-inquire dyan, makikita naman po ninyo ang aming WhatsApp and Viber sa taas po ng ating video. Yung pong WhatsApp and Viber po nating contact. Ayan, kagandahan po nito ito po ay murang-mura pa, dahil ito po ay tumuhog po tayo ng provincial road. Kagandahan, meron pa tayong overlooking spot po na area ng lupa niya. Yan. Marian, dito na po tayo sa pinakangataas na sinasabi ko sa inyo, yung overlooking spot. Yan, inyong mapapansin po. Tanaw natin, kabilanan yung mga side ng bundok, left and right po. Then, tanaw po dito natin yung view ng karagatan sa may area naman po dito sa part na left na ito. Yan. Diyan po yung karagatan naman sa may lip na yan. Tanaw din po natin dito yung pinakang town proper po ng bayan ng Lopez, no? Kagandahan po dito sa property na ito. Yan, dito na po tayo dumaan mismo sa provincial road. So kagandahan po nito pag ito po ay na-develop na ng tuluyan, simento. So pagbaba po natin ng sasakyan, pwede na po tayo dito sa area ng tabi ng
provincial highway na ito para makapagpatayo ng bahay. So ang kagandahan po nitong property na to, bali siya po ay kahit wala gasinong alaman ngayon, so updated po tayo sa buwis nito, no? Bayad po tayo yearly ng amilyar. Ano? Bali dito po yung sinasakupan pa niya. Kuya, hanggang baba pa yan? Ayan, so bali hanggang baba pa po. Bali napakahaba po ng pinakang frontage dito. Baka nasa 100 ano? Baka nasa 100 frontage po, ma'am. Umigit. Hanggang baba pa ba? Yan po. Bali mahaba po ang frontage. So ang frontage po nito ay hindi ko na ma-estimate dahil malayo na po yung nilalakaran ko. Baka po abot ng mga 140 ang frontage po nito. Yan. Bali 140 ang frontage po. Napakaganda po dito sa view to. Pwede po natin i-plot itong part ng may apla na bundok na to. Pwede po tayo dito maglagay ng struktura na kung gusto natin pong ilagay kung ano man po ang ating business na itatayo, ano. Sa mga developer po niyan na lagi nag-update sa amin, naghahanap po ng ganitong property na tabi-tabi po ng provincial highway. So ngayon po ay sinasabi ko po sa inyo pinakatotoo, hindi pa po siya nadidevelop ngayon para masiminto, pero ongoing naman na po ito, pinaprocess na po nila. Sinimulan po sa Macalelon, Quezon, then dito po sa part ng ating dito sa may TR4 na ginagawa po ngayon ng Ginyangan. So ito na po ay tutuhugin din po ito ng diversion na yun. Halos magkakasagpungan po sila dito sa part ng diversion po ng Lopez. Kaya po napakaganda po nito, lahat po dito na area nito ay talaga pong papasukin na po ng malalaking sasakyan. Kaya kagandahan po dito na po dadaan sa atin yung mga sumushortcut po para mapalapit sila sa kanilang mga pupuntahan. Dito na po talagang pinakang nila ng mga shortcutan, itong mga diversion na po ito. Na ito po ay provincial road naman, town proper ng Lopez, papunta naman po ng town proper ng Macalelon, Quezon. Ano po, yan. Ito po inuulit ko, napakalapit lang po nito sa town proper po ng bayan ng Lopez. Nasa 3 kilometers lang po tayo. Ito po ay TCT title, buhay po ang owner. So wala na po tayong hahanapin pa dito na kompleto po ito sa mga documents. Buhay po ang mismong pipirma po na seller dito. So kagandahan po nito, inuulit ko sa mga buyer po na gusto mag-inquire nito. Makikita lang po ninyo ang amin dyan na contact number. Pwede na po kayo dyan kumontak at mag-message po kung gusto po ninyo itong property na to. Madali lang po natin makakausap si seller, gawa ng direct na po tayo sa seller sa usap. So, dito po sa area na to, inuulit ko, ay napakaganda po, ano. Ito po ay provincial road. Napakalaki po nitong provincial road na ginagawa po na ito. Mula po dun tayo sa baba na yun, hindi mo mapapansin po yung baba na yun, hanggang dun po sa may taas na yun, andun po yung pinakang dulo pa nitong property nito. Left and right po siya. Dito po ay property natin, may apla na ito. Then dito sa may slope ng konting ito ay property pa rin po natin. Sa ngayon lang po talaga hindi pa po accessible ang sasakyan. Gawa ng maputik po, gawa po nung nag-inulan dito ng nakaraang araw po ay nabagyo. So hindi po siya mapasok ngayon. Pero pag ngayon pong summer at tag-init po, so sisimulan na po uli ito i-develop. So dito naman po, itong property na 7.7 na ito, napakarami pong hardwood, hindi ko lang po maisa-isa. Bali sa description ko na lang po ilalagay yung pinakang po niya, no, details po niya. So dito po ay nilalaman pa nitong property na to na mga nyug. So siguro po ay nasa 200 kapuno pa po, ano, sa 7 hectare na yan. Kaya lang po ay medyo ang mga nyug po talaga ay layo-layo na po. Gawa ng may part po na talaga na yung karamihan po na dito na dagasan na ng karsada. Yan po yung mga nyug na yan, mapapansin po natin, sako po ng ating property yan. Yan po mga nyug na yan, then nadadalhan pa po yan. Dito sa kabilang ito, may ilan pa rin po akong puno ng nyug yan na nakikita, so kasama pa rin po yan. So bali yung pong details na lang po nito, sa description na lang po natin ilalagay, gawa ng hindi ko na po na isa-isa po, gawa ng masukal po itong area. Ang pinuntahan ko lang pong part nito, ay yung pong kaya nating pasukin. Dahil ito po ay 7.7 hectares. So pinuntahan ko lang po yung pinakang frontage, then bumaba po ako doon sa pinakang labak. Tinignan ko po yung akala ko yung malalim na part. So hindi naman po siya malalim. So nag-anhayan lang po siya, tapos flat na rin po. Yun po ang kagandahan ng property na pinabibinta sa atin ito. Kung dito po tayo talaga dadaan sa pinakang karsada, so tingin po natin sa tigkabilang area po niya ay mataas na part po yung ating kinakatayuan. Pero pag bumaba po tayo, so doon po natin makikita yung pinakang
reality ng kanyang lupa kung gaano po siya kataas at kaanhayan lang. Yan po ang masasabi ko sa mga akala natin na mataas na lugar, pero pag binaba po natin, so nababa po ang lupa pag tayo nasa baba na. Then sinubukan ko po siya kanina puntahan yung pinakababa, so napakaganda naman po. Makikita naman po ninyo dyan sa ating video yung aking pinuntahan pong baba ng area ng pagkalupa. Napakaganda po nito. Then flat na po siya pag po ito na simento na, so napakalapit na po nito sa town proper po ng Lopez. Inuulit ko, dito po sa property na to, karamihan po napapansin natin dito, meron tayong mga bamboo, hardwood, anahaw. Napakarami pong puno dito ng anahaw. At napakarami rin po na hardwood na kahoy. So pwede po natin magamit yan sa pagpapadevelop ng ating bahay. Kung tayo maglalagay po tayo dito ng bahay, meron na po tayo magagamit na sariling kahoy. Hindi na po natin bibilhin. Kung kawayan naman po, marami pa rin po tayong kawayan na magagamit. Ay, ganyan mapansin naman po, ayan po yung mga hardwood na sinasabi ko, mga anahaw. Nakita naman po sa ating screen ng video. Ang kagandahan po ito, napakahaba po ng binakang frontage nya. Bali, aabutin po ito ng 150 frontage o humigit pa. So in-estimate ko lang po, gawa ng tanaw ko lang po, talaga napakalayo. At nilakad ko na po itong pinakang provincial road na ginagawa na ito. Talagang mahaba na po yung nilakad ko. Estimate lang po yung sa akin na yun. Bali, pabalik na po ako doon sa pinagsimulan ko kanina. Bali, ito na po talaga ako dumaan sa pinakang provincial yung highway po na ito. Ayan, inuulit ko po, diniretso ko na po, napakahaba po ng ating frontage. So pwede naman po natin siyang i-plot. Gawa nung una po ay ito ay flat pa itong area na to. So nung binutas po siya, pinalalim po, pinababa po itong karsada. So nagkamiron po tayo ng mga mataas natin kabilang area po niya. So pwede naman po natin yan na i-flat pa kung gugustuhin po natin. Pwede po natin siyang ipakwari, ibinta ang lupa, halimbawa po para po maging flat yung area niya. Ito po ay napakaganda rin po nitong gawing subdivision dahil ongoing naman na po din dito ang kuryente. Ang mga poste po dito, pag ito siniminto na, ilalagay na rin po dyan kasunod ng ating struktura ng electricity po. Sa water naman po, wala tayong problema dito dahil meron naman po ditong bukal na pwedeng ating pagkunan ng tubig. So may mga sapa din po itong sinasakupan. Bali, hindi ko lang po mapuntahan gawa na napakasukal po at ito po ay pinagkliringan na. Kaya may sapa itong sakop, kuya? Sapa? Sa kabila doon. Nandun sa kabila, doon sa masukal na area, nandun po yung pinakasapa, doon sa pinakita ko po sa inyo kaninang area. Hindi ko lang po pinasok at napakasukal na po nung property doon. Hanggang saan ito, kuya, dito? Hanggang doon daw po, mismo yung pong tinansa po dito ang kasama natin. Siya na po mismo yung nagtuturo at sila po dati nagdulukad nito nung hindi pa po ito ginagawang karsada po, hindi pa binubutas. Dito po nung binutas po ito, napakarami po ditong nyug na natagkal po dahil tinamaan po siya ng mismong karsada yung karamihan po ng nyug. Mapapansin naman po nyo yung mga kasamahan po niya ng nyug na ito po sa kabila na yan. Ayun, yan po yung dito dati sa area na ito, yung may mga nyug pa na mabababa. So napaklearing po nila yung matataas. Ang ginawa naman po nung karsada na ito, dito na po kinuha yung pinakang karsada naman po. Pero wala na ito sa sukat po ng 7.7 hectares. Po itong dinaanan at aalsin po ito. Itong pinakang provincial road po. Ayan, nakapasin po natin may mga ilang puno pa dito ng nyug yan. Ayan po, may mga nyug pa. So yan po yung tira na nung nadagasan dito ng ginawa itong provincial na ito highway. Kagandahan po, mayroon pa ako nakikita dito mga hardwood. So yan po, pag ito tinanggal po natin yung apla na yan, so flat na po itong area na to. Flat na po siya. Pwede na po tayo ditong yung medyo ma-slope na gaunti, pwede po natin siyang itabon dun. Napakaganda po nito sa housing o pabahay po ng ating property na to. Kaya sa mga bahay po namin dyan na gusto mag-inquire nito, abili nyo na po itong property na ito. Napakamura na po nito. Saka po sa aming lagi nakasubaybay, nanonood po sa aking YouTube channel. Maraming salamat po.
pakipindot na rin po yung ating notification bell para lagi po tayong updated sa mga video po nating laging ina-upload. So abang-abang lang po kayo dahil marami pa po tayong mga property na pupuntahan. So meron po tayong mga property dyan na i-upload na mura. Then may property pa po tayong i-upload dyan na medyo may presyo po. Binibis lang naman po yan sa mga location kung saan po malapit ang property sa bayan, so yun po yung may presyo. Pero pag naman po malayo-layo ang property, so sa bayan, so yun po ang medyo mababa po ang presyo. Kaya abang-abang lang po kayo sa mga ating followers na lagi po dyan nakasubaybay. So maraming salamat po. Hanggang dito na lang po ang aking video.